Kadana, samahan nyo na naman ang mga person sa panibagong araw, panibagong kaganapan. Kararating nga lang ni Lola at ng auntie ko nito galing sa pamilihan. Kahapon pa nga siya nag-aaya na mag-ikot-ikot raw kami. Kaso na busy ang mamsi nyo kaya hindi nakasama. Sakto rin naman nakararating lang ng tito ko. O Yuyu Dongdong kung tawagin namin. Kasama ang panganay niya galing laot. Wala nga raw silang huli dahil sa tumal ng isda. Kaya naman barag o hindi nila mababawi ang konsumong nagamit nila. Kaya naman doble ang pagod na nararamdaman nila ngayon. Nakakabilib nga lang dahil sa kabila ng mga problema ay nakangiti pa rin sila. Ganito talaga ang buhay. Kailangan lang natin magpatuloy. Salamat pala sa kanila na binigyan kami ng isdang uulamin. Yung wala na nga silang kikitain pero hindi pa rin sila nakakalimot na magbigay ng pang-ulam. Mag-iihaw nga raw tong pinsan ko habang tamang padingas nga lang dito ang brother ko. Hindi pa nga nakisama ang panahon dahil bigla pang umulan. Kaya naman para-paraan na lang talaga ang ginawa ng pinsan ko. Tingnan nyo naman alang-alang sa inihaw lahat gagawin. Naawa na lang siguro ang ulan sa kanya kaya huminto. Habang si lolo't lola dito ay tuwang-tuwa sa mga apo nila habang naglalaro. Apo sa tuhod na pala nila yung iba dyan. Ang swerte nga ng mga batang to dahil naabutan pa nila ang lolo't lola namin. Habang nung mga oras na to ay ako ang kinikilig para sa kanilang dalawa. Mapapasana all ka na lang talaga. Sana ganito pa rin kami ni Mister pagtanda. Agi daw? O aminin mo kinikilig ka rin dyan. Maya-maya naman ay inayos ko na itong pagkakainan namin. At oo, sa dahon ng saging lang kami kakain. Naisip ko nga to dahil tinatamad maghugas ang mamsi nyo. Charot! Siyempre, bukod sa iwas hugasan, mas masarap talagang kumain sa dahon ng saging. Wala naman silang magagawa dahil kung sinong ang gagamit ng pinggan ay siya ang maghuhugas. O, di ba magandang idea to? Pwede na ring araw-arawin kahit wala kayong pananim na saging. Uy, pag ganun. At ayan, ready na nga ang pagkain. O, wag na natin tong patagalin. Kada pangaon. Sumabay na nga rin sa amin si Lolo. Lulutuan pa nga sana siya ng sabaw ng ante ko. Kaso nainganyo na siyang kumain dahil marami siyang kasabay. Habang si Lola ay kumain na pagdating pa lang galing pamilihan. Andito nga sila Lola sa payag kaya for the buntot na naman ang mga apo. Sakto rin naman na mahaba-haba ang pahinga ng mga kiddos ngayon. Kaya naman sinusulit talaga namin ang paglalagalag. Ayan, may padala pang ang ulam sina ante ko. Yung iba nga dyan ay para sa kaibigan nila. Naabutan nga namin si Mama at si Lola na naguhugas dito. O diba ang ganda ng banding nila? Nag-isang gabi na nga pala si Lola niyan dito sa payag at hindi nga raw siya makatulog na mahay yata. Nagustuhan niya rin naman daw dito. Kaso iba pa rin daw pag nakikita at kasama niya ang kanyang mga apo. Ngayong araw nga sana ay bababa na sila. Kaso hinikayat ko naman na wag muna kasi nandito kami. Nung araw na to ay marami rin namang kaganapan kaya nalibang na lang talaga si Lola. At habang si Lolo ay narito kasama at kakwentuhan ang kaibigan niya, nagustuhan talaga dito ni Lolo, halos ayaw nang bumaba. Sanay kasi yan si Lolo sa ganitong klaseng lugar at pamumuhay. Hinihimay nga ni Lola itong gulay na pangsahog sa sabaw at itong mga kamote ay bagong kuha ang araw nila. Maglalaga nga tayo mamaya niyan pang merienda. Maya-maya naman ay dumating na itong si Yuyu at si Yaya Kenly kasama itong mga chikiting nila. Napaakyat nga sila dahil hinahanap sila ni Lola. Maya-maya rin ay nandito na sila ante tata. Kinaante nga itong payag na tinutuluyan nila lolo't lola ngayon at hindi nga namin iniinda ang init ng panahon ngayon dahil tingnan nyo naman nandito kami nagsisiksikan at ang sarap ng kwentuhan. Abay napakaganda nga ng mga ngiti nila. Buti na nga lang talaga hindi sila naiilang na masama sa mga vlog tulad na nga rin ng iba nating pamilya na sasanay na rin sa camera. At sobra nga akong nagpapasalamat sa kanila dahil sobrang supportive nila. At nung mga oras na to ay naluto na pala ang merienda. Salamat nga pala kay Yaya Kenly para dito sa papansit. Paresan pa nitong kamote. Abay, sino ba namang makakatanggi? Uy, kada na pangaon. O, sinong mga nakaranas nito yung kumakain kayo sa lapag lang? Tapos kung sino ang mahuli siya yung magpupunas ng sahig? Ako mas gugustuhin ko na lang magpunas ng sahig kaysa maghugas ng pinggan. Habang nung mga oras na to ay tamang tambay lang dito at kwentuhan, naawat nga sa bote at baso itong mga pinsan ko dahil wala naman nagiinom dito. Yun lang, hindi ka dapat mawala ng kape dito sa payag. Alas 3 pa nga lang ng hapon ay nakakainganyo na magkape. At pag si Lola nga ang kasama mo, makakailang kape ka sa isang araw. Ginupitan muna nga ng pinsan ko itong si Papa bago sila umuwi. Ako nga sana ang magugupit kay Papa kaso na busy tayo. Hindi nyo pa kasi alam pang all around itong mamsi nyo. Sinimula na rin naman ni Insan kaya mekos-mekos mo na yan.
at konting pasilip para sa mga kaganapan kinabukasan. Kaya naman samahan nyo pa rin kami ha. Pero sa ngayon hanggang dito na lang muna. Sana nag-enjoy kayo sa pagsama. Hanggang sa susunod na mga ganap. Salamat!